Okay, ang aking i-share sa inyo, ang title ay One Message. Paul had one message. Acts 20, verses 20 and 21. It says, I never shrank back from telling you what you needed to hear, either publicly or in your homes. And verse 21 says, I have had one message for Jews and Greeks alike, the necessity of repenting from sin and turning to God, and of having faith in our Lord Jesus. So, one message. At ang message na yun ay ito, na kailangang magsisi sa kasalanan, manumbalik sa Diyos, at manampalataya kay Jesus. Ito ang one message na sinabi ni Paul kahit kanino. Sa one message, may na-miss tayo na bigyan ng pansin. Madali ang magsabing, manunumbalik na ako sa Diyos, ako ay a-attend, ako ay lalapit na sa Diyos. Madali yun eh. Madali rin sabihin, ako'y mananampalataya kay Jesus. Kasi tanggap naman natin si Jesus na Diyos eh. Ang hindi natin nabigyan ng pansin ay ang pangangailangan nating tumalikod sa kasalanan. The necessity of repenting from sin. This is part of the one message. Na para maligtas, para makapunta sa langit, para magkaroon ng relasyon sa Diyos, ang pagsisisi o repentance ay mandatory. Hindi ito optional. Kaya ang unang iniutos ni Jesus ay nasa Matthew 4:17, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Actually, kahit si John the Baptist nung magsisimula na ang New Testament, nung magsisimula na ang Gospel, nauna si John the Baptist at ang sinasabi lamang niya repent, prepare the way of the King. Yun lang. Sinabi ni Jesus na kailangan magsisi at talikuran ng lifestyle ng kasalanan upang magkaroon ng relasyon sa Diyos. Actually, ito ang katangian na nagpapakita kung ang mga tao ba ay sa Diyos o hindi. Matthew 11:20 and 21. Pagkatapos, sinumbata ni Jesus ang mga bayang nakasaksi sa maraming himalang ginawa niya noon o ginawa niya roon sapagkat hindi sila nagsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Sinabi niya, Matthew 11:21, kawawa kayo, mga taga-Corazin, kawawa kayo, mga taga-Bethsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo, matagal na sanang nagdamit ng sakot na upo sa abo ang mga taga roon bilang tanda ng kanilang pagsisisi. So ano pong napapansin natin dito? Now we understand one of the purposes, if not the main purpose, ng himala, ng signs and wonders. Ito ay upang ang mga taong nakaranas at nakasaksi sa signs and wonders ay magsisi sa kanilang kasalanan at manumbalik sa Diyos. Yun palang purpose ng mga signs and wonders. Yun palang purpose ng himala. Na ang nakasaksi nito, yung nakakita at yung nakaranas, ay magsisi. Napaka-self-centered talaga natin. Ang akala natin, ang mga signs and wonders, ang mga himala, ay para lang sa ating kaginhawaan. No. Ito ay upang magsisi at tumalikod sa kasalanan. Yun palang purpose ng signs and wonders. Yun palang purpose ng himala. Upang tumalikod sa kasalanan ang nakatanggap at nakasaksi. Imagine sa deliverance, lalo na yung mga first time nakasaksi. Yung may nagsabi nga
naka-attend sila, first time, nagkataong bumaba ang presence ng Panginoon, may mga nag-react, may sumisigaw, natakot daw siya. Ay galing sa abroad yun, natakot daw. Sa deliverance, hindi ba kayo natatakot na malaman na meron talagang mga wicked spirits? Sa healing, hindi ba tayo na-amaze na may Diyos na makapangyarihan? Minsan, nakaranas tayo, nakasaksi tayo ng himala. Pero wala pa rin pagnanasang magsisi at lumapit sa Diyos. Ganong yun pala ang purpose ng himala. Kaya sabi ng Panginoong Jesus, ay kawawa kayo, mga nakasaksi ng himala, mga taga-Corsini, o mga taga-Corazin. Kawawa kayo, mga taga-Bethsaida. Bakit? Nakakita na kayo ng himala kung yung himalang yan nangyari sa Sidon, ay ang mga tao nagsisinagan. Ano kaya ang ginawa na rin mga nasa Bethsaida, sa Corazin? Siguro nag-usap lamang. Ay nakita mo gayong nagwala sa tabi ko, nagsisigaw, tapos parang nagsuka. Tapos nung sinalita, may lumabas ibang buses. Nagmarites lang. Hindi nadala sila sa, oh Lord, ayaw ko na nang mapalayo sa iyo, ayaw ko nang ganito. Ayaw ko, nakikita ko meron nga palang ibang kapangyarihan kumikilos upang ako'y ilayo sa iyo. Gusto ko nang magsisi, ayaw ko na ng aking buhay. Sana ganun Hindi po pwede na basta lamang tayo tumanggap kay Jesus bilang Lord, God, and Savior. Dahil may nagpatanggap. Dahil may nagsabing, okay, tayo kayo, pikit ang mata, yuko ang ulo, sumunod sa panalangin ito, gawin itong panalangin totoo sa iyong puso. And then, ginawa mo naman. Kung ang kailangan lang upang maligtas ay tanggapin si Jesus, then yun lang ang sasabihin ni Jesus. Pero, idiniin ni Jesus ang need to repent. Lucas 5:32. I have come to call not those who think they are righteous, but those who know they are sinners and need to repent. Ang tinatawag ko ay hindi sila na ang tingin sa kanilang sarili, sila'y okay na, sila'y matuwid na, kundi yung mga tao na alam na kailangan nilang magsisi. Iyon ang tinatawag ko. Wow. Wala pa rin pananampalataya ang isang tao kay Jesus kung walang pagsisisi sa kasalanang alam niya na kanyang ginagawa laban sa Diyos. Hindi pa masasabing may relasyon sa Diyos kung ni walang pagnanasang itigil ang lifestyle ng immorality, ng premarital sex, ng habitual pornography, ang lifestyle of being drunk. Yes, ang kasalanan ay malasing. Hindi na, okay, hindi yung pag-shot, ay ito kasi pinag-uusapan pero ang sabi nila, okay lang yon. Pero ito ang aking point, kung ikaw ay kapareho ko na galing diyan, kahit shot, iwasan mo. Pero I don't want to be technical. But still, ito lang ang sinabi ng Bible. Don't be drunk with wine, but be filled with the Holy Ghost. Pero kung habitual namang drunk, that is something that you know is against God's will. At yan ay nire-repent. Kasama yan sa one message. Lifestyle of drugs, lifestyle of chismisan. Pag sinabi kong lifestyle, ang ibig sabihin nito, laging ginagawa. Lifestyle ng mga bisyo. Lifestyle ng ugaling hindi nagpapatawad. Lifestyle ng ugaling magagalitin. Yung bang lagi? Ito rin ang sinabi ng mga disipulo, the one message, Mark 6:12. So the disciples went out, telling everyone they met to repent of their sins and turn to God. Laging dalawa, repent of the sin and turn to God. Sinasabi nila ito sa lahat na kanilang makaharap. Kahit sa mga taong parang hindi magsisisi.
Kahit sa mga taong sa palagay nila will fight for their pleasure, sinasabi nila, hindi nila binabago ang one message. Hindi pinahina ang sound nito, hindi pinababaw ang dating para wag ma-offend ang iba, hindi hindi itinago para mas madaling mapalapit ang tao kay Jesus. No. This is part of the one message, the true gospel. Repent of their sins and turn to God. Bakit hindi binago ang one message? Kasi walang kaligtasan kung walang pagsisisi. Now, dalawang uri ng pagsisisi, dalawang uri ng repentance, o dalawang benepisyo. Repentance is necessary to receive eternal life. Acts 17:30. God overlooked people's ignorance about these things in earlier times, but now He commands everyone everywhere to repent of their sins and turn to Him. Kung nung una hindi ito binibigyan ng pansin, pero ngayon inuutusan ng Diyos ang lahat sa anumang lugar to repent of their sins and turn to Him. Ang repentance at turning to God ay two sides of the same coin. Kailangang pareho kasi panumbalik sa Diyos kung hindi magsisisi. At hindi makakapagsisi kung hindi manunumbalik sa Diyos. Sabayan. Kung magsisisi sa kasalanan, kung ang isang tao ay nagpasyang itigil na ito, pero pumapalya siya. Listen, hindi nawawala ang kaligtasan. Ligtas ka pa rin. Pupunta ka pa rin sa langit. May relasyon ka pa rin sa Diyos. Anak ka pa rin ng Diyos. Why? Kasi nagsisi naman siya. Natukso lang. Bumagsak. Pumalya. Pero bumabangon din kaagad. Hindi niya yung ginawang lifestyle. Hindi noong siya ay bumagsak, ay siya humiga na doon. Why? Kasi hindi naman yun ang kanyang ugali. Hindi yun ang kanyang lifestyle tulad ng dati. Pumalya lang. Pero bumangon muli. Proverbs 24:16. For though the righteous fall 7 times, they rise again. Kaya ka bumabangon, kaya ka nagbabago, hindi mo na lifestyle, hindi ka tulad noon. Na talagang pag pumunta ka doon, lubog ka na. Trabaho mo na. Ang hindi tama ay ito. Yung dahil sa ilang beses na pumalya, ay tinanggap mo na ganoon ka na talaga. Kaya, nagpasya ka na lumayo sa Diyos. So, merong wala sa one message. Merong side ng coin na wala. Nawala na yung lumapit sa Diyos. Ang isa pang hindi tama ay dahil ilang beses na pumalya, ay inisip mo na okay lang yun kay Lord. Tuloy lang kay Lord. Kahit tuloy din sa lifestyle ng pagre-rebelde sa paghahari ng Diyos. So, sa isang coin, nawala ang isang side, nawala ang repent. One message. Repent of your sin, turn to God, have faith in Jesus. That's the true gospel. Ito na ang pinaniniwalaan ng ibang Christian, sad to say. Naligtas pa rin kahit patuloy na nabubuhay sa kasalanan, basta tinanggap si Jesus. Na pwedeng pagsisihan ng ibang kasalanan at ang iba namang kasalanan ay pwedeng hindi. At bahala ng biyaya ng Diyos mag-cover sa lifestyle ng kasalanan na hindi pinagsisihan. Again, ang pinag-uusapan dito ay hindi yung ikaw ay nagkasala. No, ang pinag-uusapan dito ay yung practice mo na, ugali na, lifestyle ng kasalanan. Hindi yung nagkasala lang. At ito ang pinaniniwalaan na ng iba. So let's talk about this. Meron pong dalawang uri ng kabanalan. Ang isang uri ng kabanalan ay yung positional holiness ang tawag sa Tagalog, yung katatayo ang banal. Noong ikaw ay tumanggap sa Panginoong Hesus, binigyan ka ng kabanalan.
yung katatayuang banal, yung ikaw ay pwede nang magkarelasyon sa Diyos. Basahin ko sa inyo, Ephesians 1 verse 4. God loved us and chose us in Christ to be holy and without fault in His eyes. Kayong lahat ay pinili ng Diyos. Hindi kayo pwedeng mapapunta dito kung hindi ka pinili ng Diyos. Maniwala ka. Hindi po, ako po'y nagpasya na pumunta dito. Meron pong nag-invite sa akin. Pinili ka ng Diyos, kaya ka nandito. Pinili ka ng Diyos, kaya nakikinig ka ng salita. At mahal na mahal ka ng Diyos at pinili ka kay Kristo para maging banal. Ano pong ibig sabihin na yun? Ito yon. Bago ka pa man may gawin para sa Panginoon, bago ka pa man may mga utos na sundin para na may dating sa walang hanggan, nagpasya na ang Diyos na piliin ka. At noong pinili ka, ikaw ay diniklara niyang banal. Wala ka pang ginagawa, diniklara ka na niyang banal. God chose us in Christ to be holy and without fault in His eyes. Ang tawag dito, katatayuan may kabanalan or positional holiness. Position lang. Noong tinanggap mo si Jesus, ikaw ay naging banal sa mata ng Diyos. Hindi na mababago yung holiness na iyon. Di ka magiging mas banal pa after 1 million years. Bakit? Dahil ito'y katatayuan mo sa Diyos. Ito ang mas malimit nating marinig. Ang biyaya na tinanggap mo, kaya ikaw ay naligtas at pinatawad. Ang tawag dito'y the unmerited favor. Ang tawag dito'y the love of God. Ang tawag dito'y the grace that covers a multitude of sin. Okay? Ang ginawa naman ng marami, itong katangian ng biyayang ito, ang ginamit nila para makover ang kanilang intentionally na ginagawa ng mga kasalanan. At yun na rin na sinabi nila, alay, ang biyaya na ng Diyos ang magko-cover nito. Ang biyaya na may masagana. May iba pang aspeto ng kabanalan. Aspeto. Ang tawag naman dito, behavioral holiness or kilos ng kabanalan. Kanina, katatayuan, ngayon ay kilos. Makikita natin ito sa 1 Peter 1:14 and 15. So you must live as God's obedient children. Don't slip back in your old ways of living to satisfy your own desires. You didn't know any better then. Verse 15, but now you must be holy in everything you do. Just as God who chose you is holy. Ang pinag-uusapan dito, hindi na yung katatayuan mo na pagiging banal na sinasabi ni Peter. Ang pinag-uusapan na dito ay ang ginagawa ng mga taong nasa katatayuang banal. Para mas maunawaan. Okay. Si Melody, aking asawa. Siya ay aking asawa, hindi na mababago yon. Kahit magbilang pa ng 1,000 taon, asawa ko pa rin siya, positional. Pero yung kilos ko ay nababago. Yun yung behavior. Kanina, yun yung positional holiness. Ngayon, behavioral holiness. Yung kilos ng may asawa nag-iiba. Kaya, I choose to stay with her most of the time. I choose to support her. I choose to provide for her. I choose to make her life easier. I choose, what are all these things? Yun ay behavior ng katatayuan. Pwede bang sabihin, ikaw ay ikaw ay isang asawa at siguro naman pagka 20 taon ay tataas ang antas ng iyong pagiging asawa. Wala nang tataas. Yun na yun. Kung papaano ako noong ikinasal, yun pa rin ako hanggang 50th wedding anniversary. Posisyong may asawa. Pero yung behavior ko, it can change. Kung noon, nabibiro ko si Melody na minsan siya
feeling napuput down, at ako'y napamata sa akin yon, I change. Binabago kong behavior ko. So, yung kilos ay pabanal ng pabanal. Kung may mga biro ako noon na na-offend siya, hindi ko nagagawin. Dahil yun ay kilos ng kabanalan. Iba yung posisyon, iba yung behavior. Did you understand? Okay. Biyaya rin ang kailangan to be holy in everything you do. Pero ibang katangian ng biyayang ito. Ito yung biyaya na nagbibigay sa atin ng kapangyarihang kumilos ng banal. 2 Corinthians 12:9. My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. My grace is sufficient for my power. So, ang grace ay power. Ang unang uri ng biyaya, nakatangi ang sinabi ko sa inyo, ay nagbibigay ng power to be. Power to be in the position of holiness. Itong biyayang ito ay nagbibigay ng power to do. Kapangyarihang magawa ang iyong posisyon bilang banal. Ang unang biyaya, it covers. Ang pangalawang katangian ng biyayang ito, it empowers. Nagbibigay sa iyo ng kapangyarihang mamuhay ng banal. It is impossible to live holy in our own ability. You tried that, I tried it. Imposibleng mamuhay tayo ng banal sa atin lamang kakayanan. 2 Peter 1 verse 2. May God give you more and more grace and peace as you grow in your knowledge of God and Jesus our Lord. Verse 3, by His divine power, God has given us everything we need for living a godly life. Sa kapangyarihan ng Diyos, ibinigay niya ang lahat nating kailangan para makapamuhay ng banal. So, yang biyayang yan pala ay kakayanan para mamuhay ng banal. Grace is not only God's answer to salvation. Sa biyaya, ikay naligtas sa pananampalataya. Ang grace ay kapangyarihan din para ikay makapamuhay ng banal. One message, one true gospel. Ang nangyayari, ang gospel, sinasabi natin ng ganito, maniwala ka sa Panginoon, manalangin ka, at pagkatapos, ikay magbago na. Maaaring after 1 week, magbago ka na. After 1 month, magbago ka na. After 1 year, kung kailan, di kita minamadali. Okay, meron namang ganun pero ito kasi ang problema dyan Baka mawalan na ng motivation na magsisi yung taong iyon kung ang alam niya ay ligtas na siya. Ba't ko pa babaguhin ang aking ugali, ang aking lifestyle? Ako na may papunta na rin sa langit kahit ganyan. Bakit? Ako'y nasa church Wala naman sinasabi si pastor na ako kailangan talaga magbago. Hindi naman niya sinabi na kailangan para ako'y pumunta sa langit dahil biyaya, ang kaligtasan ni biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi naman idiniin So, ito ang problema. Baka mawalan ka na ng motivation na magsisi kasi accepted ka sa church Okay Ligtas na ang feeling ko At papaano, kung wala naman talagang balak magsisi ang taong yon, sasabay lang ng sasabay sa sinner's prayer. Sasabay lang ng sasabay pag sinabi ko, okay, tumayo, yuko ang ulo, pigit ang mata, sabihin mo, O Panginoon Diyos, ako pinagsisisi, tinatanggap ko po ang Panginoong Yesus, tinatanggap ko ang Panginoon. At linggo-linggo'y gagawin mo yon. Ganong wala namang talagang intensyon na mag-repent. There is one message, one true gospel. Repent and turn from your ways. Repent and turn to God and have faith in Jesus. That's the one message. Yan ang message na hindi binago ng mga disipulo. Pag sinabi kong repent from sin, hindi ito yung mga sin na iba't ibang, minsan hindi mo nga alam na kasalanan Ito'y repent
from sin na alam mo, sin na lifestyle mo, habitual sin. Now, ito ang mahalaga. Now that you know na ang message, ang one message ay magsisi, turn to God, have faith in Jesus. At alam ko na madali ang turn to God, madali ang have faith in Jesus, pero yung repent from sin, doon medyo hindi nabibigyan ng pansin. Now that we know that, the question is this, Pastor, paano tanggapin ang grace that empowers? Paano tanggapin ang grace na nagbibigay ng kapangyarihan sa akin upang makapamuhay ako ng banal? Paano yon? Ganito yon. By genuine repentance. Genuine, tunay. Noong Old Testament, pag sila ay nagsisisi, ganito ang ginagawa nila. Nagbabalot sila ng sako, umuupo sila sa abo. Sila'y humahagulhol upang ipakita sa marami ang kanilang pagsisisi at ang pagbalik nila sa pagsunod sa Diyos kasi nagrebelde sila o sinuway nila ang utos ng Diyos. Kaya pinapakita nilang sila'y may remorse, nagpapakita sila na sila'y sorry. Sa New Testament, hindi na sa panlabas na kilos nakikita ang pagsisisi, kundi ito'y galing na sa puso. Ang pagsisisi ay hindi lamang pagbabago ng isip at ng kilos. Kasama dito ang ating emosyon, kasama dito ang ating will o ang ating pagpapasya. Ito'y pagbabago ng puso. At ano yung puso? Ang puso ang pinagbubuhatan hindi lang ng ating mga kilos, kundi ng ating pagkatao. Ang puso ang pinagbubuhatan ng kung sino ka. Look at this. Matthew 15:19. For out of the heart proceed evil thoughts, murders, adulteries, fornications, thefts, false witness, blasphemies. Out of the heart. Yan palang mga evil thoughts na yan. Yan palang mga lifestyle ng kasalanan yan. Yan pala'y galing sa puso. Doon lumalabas ang iyong pagkatao. And verse 20, these are the things which defile a man. But to eat with unwashed hands does not defile a man. So yung mga kilos panglabas, hindi yan ang nagpapasama sa tao. Ang nagpapasama sa tao, what comes from his inner being, from his heart. Kaya ang pagsisisi must come from the heart. Okay. Nung winasak ng mga Israelita ang mga rebulto o altar ng mga Diyos-Diyosan, laging ganyan pag may lumabas na mabuting hari, ipapawasak niya ang mga Diyos-Diyosan sa Israel. Pag winasak ang mga Diyos-Diyosan, ang mga altar, ang mga matataas na lugar, ang tawag nila hindi lang nila sinisira ang imahen ni Baal o ni Ashira, hindi na lang nila sinisira ang mga idols na ito, kundi ang sinisira nila ay ang kinagisnan, ang kultura, ang lifestyle, ang ginagawa araw-araw, yun ang sinisira nila. They're not just destroying the idols, they're destroying the practice. They're destroying everything connected to the worship of idols. Ganon din po ang ibig sabihin ng pagsisisi. Hindi mo lang binabago ang kilos mo, binabago mo yung pinagbuhatan ng kilos mo. Yung pinagbuhatan ng iyong pagkatao, yun ang binabago mo. Doon nanggagaling ang iyong pagsisisi. Hindi lamang ikay nagbago ng isip, nagbago ka ng pagkatao mo. That's genuine repentance. Gusto mong tumanggap ng biyaya that empowers you to live a holy life? Yung talagang bibigyan ka ng kapangyarihan makapamuhay ng banal, it must come from the heart. Ano pa? Paano ko po matatanggap yung biyaya that empowers me to live a holy life? Gusto ko naman po pero alam kong it is impossible for me or for anyone to live a holy life by myself or by themselves. Hindi nila kaya yon. So itong gagawin mo. To receive the grace that empowers.
by hearing the word. Romans 12 verse 2. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Be transformed by the renewing of your mind. Ang ginagawa natin ay resulta ng pinaniniwalaan natin. Ang ginagawa mong lifestyle ng kasalanan ay ginagawa mo dahil may pinaniniwalaan ka. Anong pinaniniwalaan mo? Pinaniniwalaan mong sasaya ka. Pinaniniwalaan mo na kapag ginawa mo yan ay sasaya ka. Ang puntos, bakit mo laging ginagawa? Hindi ka ba sumaya dati? May paniniwala ka, kaya ka may ginagawa. Yan ay resulta lang ng pinaniniwalaan mo. Tulad nung nilinlang ni Satan si Eve. Si Eva na nasa perfect environment, nasa presensya ng Diyos. Si Eva na walang kasalanan, papaano siya bumagsak? Dahil binago ni Satanas ang kanyang paniniwala. At ang kilos natin ay resulta lang ng pinaniniwalaan natin. Genesis 3 verse 6. When the woman saw that the fruit of the tree was good for food, pleasing to the eye, and desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband who was with her, and he ate it. Dahil nakita ni Eva na ang bunga ay mabuti bilang pagkain, mabuti sa mata, at ito'y kinakailangan para siya'y lalong tumalino. Wow! Nabago ang paniniwala ni Eve. Na noong unang paniniwala niya, ang sabi ng Diyos, huwag mong kakainin ng bunga sapagkat sa araw, sa oras na kinain mo yan, ikay mamamatay. Yun ang unang niyang pinaniniwalaan. Pero binago ni Satanas sa pamamagitan ng pagtuksot panlilinlang ang kanyang paniniwala. Kung ano mang ginagawa mo ngayong kasalanan, it is because may mali kang pinaniniwalaan. Ang akala mo ay dadalhin ka niya sa kaligayahan. At dahil ang alam mo ay dadalhin ka niya sa kaligayahan, hindi mo na tinry ang kabanalan. Hindi mo na sinubukan ng mabuhay ng pure at ng banal, ng malinis. Kasi pinaniwala kang okay yan, exciting yan, fun yan. Sige, manloko ka, mang-scam ka. Sige, magbisyo ka. Sige, magsinungaling ka. Sige, ibuhos mo ang iyong sarili sa kalaswaan, sa immoralidad. Sige, sumunod ka sa lifestyle na yan. Yan ang ginagawa ng maraming tao. Pinaniniwalaan mo yan kasi nalinlang ka. At dahil nalinlang ka, you did not taste and see that the Lord is good. Ang sarap mabuhay ng banal. Ang sarap mabuhay ng walang sinasabi ang konsensya mo sa iyo. Ang sarap mabuhay ng walang sinisigaw ang banal na espiritu sa iyong anak, mali ang ginagawa mo. Ang sarap mabuhay ng hindi ka ginigilt, na wala kang guilty feelings. Kailangan nating baguhin ang ating pinaniniwalaan. We need to renew our mind. Nakakadala ang mga kasama, nakakadala ang grupo, nakakadala sila. High school ka pa, meron ng peer pressure. Pinipilit kang sumama sa kanila. Sinasabi sa iyo, hindi okay ang mag-isa. Pero paano ka sasama? Alam mo, ang ginagawa nila ay mali. Kaya, kailangan mong baguhin ang paniniwalaan mo. You need to renew your mind by hearing and hearing. At malalaman mo ang good, acceptable, and perfect will ni God. Hindi katulad ni Eva. Ang akala niya ay ang good, ay ang fruit ay good for food. Ang akala niya ay ang acceptable, ay ang fruit dahil magbibigay ng wisdom. Akala niya yun ang mabuti para sa kanya. No, we have to renew our mind. Magbigay ng effort to saturate yourself with the Word. Akala ng iba, pagpunta sa langit, basta na lang. Okay, attend ako dyan. Hindi. Magbigay ka ng effort. Kailangan mong marinig ang salita.
Kung ang Panginoong Yesus ang sabi niya, noong siya'y tinetempt, at nasusulat, kung ang Panginoong Yesus, sa salita rin siya nagdidepende upang harapin ang tukso, ay tayo pa naman. We have to saturate ourselves with the Word of God. Sabi ko, basta nag-church, may laban. Kaya invite ako ng invite eh. Because I pray na merong isang Sunday, na merong isang message, na yung salita ay papasok sa iyong innermost heart, sa iyong pagkatao. Papasukin ang puso mo at sasabihin sa iyo, anak, matagal ka nang malayo sa akin. Na merong salita, dadalhin ng Holy Spirit sa puso natin. Lamang ang nagcha-church, kasi nilalagay mong sarili mo sa posisyon na kung saan ino-open mo ang iyong isip at ang iyong puso sa salita ng Diyos. Kapag nakarinig ng salita, pumasok yan sa puso, makapangyarihan yan. You don't know what a word can do. Kaya alam mo ba, sa ibang mga grupo, ayaw nilang pagbasahin ng Bible ang kanilang members. Bakit? Takot ba sila? Alam ba ninyo na sa ibang bansa, ang makita ang kalaman ng Bible, ikukulong ka na. Bakit? Takot ba sila? Why is there a matinding pagpigil sa salita? Because the enemy knows, pag ang salita ng Diyos pumasok sa puso mo, delikado na siya. You will be a changed man. Saturate yourself with the Word. May kausap ako sa Amerika, ang sabi niya, nakikinig daw siya ng ating online sa YouTube. Pero ang sabi niya, hindi ko ako nakikinig ng minsan. Nakikinig ko ako ng paulit-ulit, ulit-ulit. Sapagkat bawat pakikinig ko, meron pa akong ibang naunawaan, meron pang ibang pumapasok sa puso ko. Yes! Hindi sa una mong upo dito, nakuha mo na lahat ng itinuturo ko. Salamat, meron tayong YouTube, meron tayong FB. Buksan mo, makinig ka ulit. Hayaan mong yung salita'y pumasok sa puso mo. Cooperate with God, cooperate with the Word. Papasukin mo sa puso mo yan if you want the grace that empowers for you to live a holy life. Hindi pwedeng walang effort. Huwag mong isipin ang biyaya ay cheap. Huwag mong isipin ang biyaya ay gano'n na lang. Kaya ka nga may biyaya ay para lalo ka pang lumapit sa Diyos at magawa mo ang mga bagay na dati hindi mo nagagawa dati. Alam mo yung mga housewife, hindi naman yan laging masipag maglinis sa bahay eh. Di ka mga misis o mga ina. Di kayo minsan parang ayaw ko munang maglinis. Yan na naman Kung bakit baga naman yung mga pinggan at baso, nalinis mo na kahapon, ba't meron na naman ngayon? At kaya merong mga araw na ayaw mo. Pero, sabi ni Melody, nahingi daw siya ng biyaya. At basta daw may biyaya na, ginagawa na daw niya, bakit? May biyaya na dahil, minsan ayaw ko na pero may biyaya. So, ang biyaya pala empowers. Ang biyaya nagbibigay sa iyo ng kapangyarihang gawin ang mga bagay na hindi lamang ayaw mong gawin, kundi mahirap gawin. At paano matatanggap yon? Again, by hearing and hearing the Word of God. Are you there? Magbigay ng effort. Hayaang kumain ka ng salita, maya't maya. Lahat ng time na available ay nakikinig, nagbabasa. Kahit na pakinggan muli. Why? Because faith comes through it. Ano yun po?
Ang pananampalataya ay lumalabas sa pakikinig at pakikinig. Eh ano po ngayon? Eto yon. For by grace, we are saved through faith. At pwede rin sabihin, for by grace, we are empowered through faith. So kailangan mo makinig ng salita. Now, dalawang naiibigay ng repentance. Ang una, repentance ay necessary to receive eternal life. Ang padalwa naman, repentance ay necessary to maintain intimate fellowship with God. Hebrews 12 verse 14. Pursue holiness, without which no one will see the Lord. Verse 15, looking carefully lest anyone fall short of the grace of God. Kindly say, pursue holiness. Ano bang ibig sabihin ng pursue? It means meron kang hinahabol. It means may ginagawa ka ng merong intense effort. You are not just chasing. You are not just running after. You are pursuing. Talagang kahit saan man magpunta, you are pursuing. Hindi siya makakatago, papasok ka sa pinasukan niya because you are pursuing. Merong intense effort. Kaya, pursue holiness. What we're talking about, this is not the positional holiness. Yung ikaw ay napili ng Diyos at ikaw ay dideklara niyang banal. No. This is behavioral. Ito'y kilos. We are positionally holy. Nung tinanggap mong Panginoong Yesus, ikaw ay dineklara ng banal. Hindi na yun madadagdagan. Posisyon yon. Hindi mo kailangang habulin yon. Biyaya yon, binigay yun sa iyo. Pero yung kilos ng biyaya, you have to pursue it. Gagawin mo lahat. Sabi nung isa ikahirap ho kahirap pong magpakabanal. Lagi ko sinasabi, pareho namang mahirap din magpakasama. Di doon ka na sa pabuti. At saka, gano'n ka kahirap? Dumugunag ang kamay mo sa pagpigil diyan sa pagkuha ng sigarilyo. May Yossi, dumuguga ang kamay nung hindi mo kinukuha ang sigarilyo. Oh, naku, dugo na eh. Bakit? Pagbigyan ko na, nadugo na. Gano'n kahirap? Mamaya, pag-usapan pa natin yan. Let's talk about pursue holiness without which no one will see the Lord. Ano ho bang ibig sabihin niyang no one will see the Lord? Okay. Pag sinabing makikita si Lord, it means you are intimate. You are close. You know things that others don't. You are in His presence. Hindi ka lang nakikiname dropping. Hindi lang nakiki-Lord, Lord. Pero sa totoo, hindi naman talaga kayo close. You don't see. And it's because you're not pursuing holiness. John 14:21. Those who accept my commandments and obey them are the ones who love me. And because they love me, my Father will love them. And I will love them and reveal myself to each of them. Sila na tinatanggap ang aking mga utos at sinusunod yun, ay sila na nagmamahal sa akin. At dahil mahal nila ako, mamahalin din sila ng Ama. At sila'y mamahalin ko din at ipapakita ko ang sarili ko sa kanila. They will see me. They will know me. They will have a very close relationship with me. Yan ay hindi nararanasan ng lahat. Yan nararanasan lamang ng mga taong pursuing holiness. Noong tinanggap mo ang Panginoon, when you accepted Jesus, siya ang Panginoon mo. Di ba? Tinatanggap ko po kayo bilang aking Panginoon, bilang aking Hari. Sino nang nagpatanggap sa inyo kay Jesus na sinabi, tanggapin mo si Jesus, sabihin mo, Jesus, tinatanggap kita bilang kaibigan. Wala, no? Bilang Panginoon, bilang Diyos, bilang tagapagligtas. Bakit hindi
siya pinapatanggap bilang kaibigan. Kasi ang friendship with God ay hindi basta nangyayari. Ito ay may kondisyon. Basahin ko sa inyo, John 15:14. You are my friends if, kindly say if. May kondisyon. If you keep on doing the things which I command you to do, you are my friends. Ang friendship with Jesus is based sa ating pursuit of holiness. Kapag pinaprioritize natin ang paghabol sa kabanalan, ay tayo ay napapalagay sa posisyon na pwedeng tawaging kaibigan ng Diyos. Nilalampasan natin ang pagiging servant at tayo nagiging friend. Verse 15. No longer do I call you servants, for a servant does not know what his master is doing. But I have called you friends. For all things that I heard from my Father, I have made known to you. Kaya hindi ikaw ang tatawag sa Diyos na friend. Hindi ikaw ang mag-i-initiate ng pagtawag kay Lord na friend. Jesus, my friend. No. Si God ang mag-i-initiate ng pagtawag sa inong friend kasi may kondisyon yan. If you are obeying my commandments, if you keep lifestyle, if you keep on doing the things which I command you to do, kaya yung friendship, hindi yan binibigay sa lahat. Ang marami servants. Okay din naman ang servants. Mas mabuti ang relasyong iyon kaysa sa walang relasyon sa Diyos. Mabuti yon. Ang problema sa servants, hindi sinasabi sa servants ang mga bagay na nangyayari sa kanyang amo. Kasi hindi sila friends. Pero pag friends yan, sinasabi ang why of the what. Pag servant, what lang? Dalhin mo dito yan. Eh bakit po? Basta dalhin mo. Pumunta ka doon. Bakit po? Basta pumunta ka doon. Ito ang friend. Punta ka doon ha. Bakit? Kasi pagdating mo doon, meron akong plano. May gagawin ako doon. Ikaw ang aking napili para gamitin ko doon. Ano ko, matindi ang gagawin ko doon. At pupunta ka ha, may makakaharap ka doon. Ano nangyayari? Sinasabi ni Jesus ang mga detalye kasi kayo'y friends. Sinong gustong maging friends with Jesus? Alam nyo, may kondisyon yan ha. If. Di ka nagpapakabanal para magpakabanal. Hindi ang end point ay maging banal or else mamaya legalistic ka, mamaya ikaw ay ma-pride. Ipagmamalaki mo ang kabanalan mo. Hindi ka nagpapakabanal para magpakabanal. Ikaw ay nagpapakabanal para mapalapit sa Diyos. Yes, ang kabanalan po ay, ang kalapitan po ay nababago pa. Draw near unto me and I will draw near unto you. Yang tayo mong yan, meron pa yang opportunity na mas lumapit pa. Laging meron pa. And what hinders that closeness is because merong lifestyle of sin na hindi mo pa inihihingi ng tawad o hindi pa pinagsisisi. Ang target mo'y hindi kabanalan. Ang target mo'y intimacy, closeness with God. Kapag hindi natin pinurso ang holiness, mawawala ang kakayanan mong makarinig. Without holiness, there is no intimacy with our King. Pastor, mahirap po talaga eh. Mahirap po. Nasubukan ko talaga hong mahirap magpakabanal. Mababago ho talaga ang buhay ko, mababago ang kaibigan ko, mababago ang kilos ko. Hindi ko nga alam ang gagawin ko pag ako nagpakabanal. Bakit? Wala naman akong alam na ng kilos ng kabanalan eh. Mahirap po. Mababago ang aking mga friends, saan ako pupunta? Anong gagawin ko? Ang alam ko lang ibisyo eh. Binata pa ko, yan ang ginagawa ko. Anong gagawin ko? Mahirap po eh.
Okay. Hindi mahirap. Mahina lang ang motivation mo. Listen. Think eternity. Kindly say, eternity. Ipagpapalit mo ba ang maikling pleasure sa mundo sa walang hanggang kaligayahan? Ipagpapalit mo ba ang kaunting panahon dito sa mundo na ikaw ay nagpapasasa sa iyong pleasure, pinagbibigyan mo ang iyong laman? Ipagpapalit mo ba yan sa walang hanggan, walang katapusang ligaya kasama ang Diyos? Magpakita ka sa akin, sabihin mo sa akin ang pinakamaganda at pinakamasarap mong karanasan sa lupa. Sabihin mo na yung extreme, yung sobrang saya mo. And I will tell you, yan ay dumi kumpara sa nakahanda ng Diyos sa iyo, sa kanyang kaluwalhatian, kasama siya sa walang hanggan. Yan bang ipagpapalit mo? Yan bang sinasabi mong mahirap, pastor? Ano ang sabi ng Diyos? Romans 8:18. Yet, what we suffer now is nothing compared to the glory He will reveal to us later. Kaya ka nahihirapan. Wala kang motivation. Ang kaya mo lang isipin ay hanggang 5 taon. Magpapa-blood chem ako, maganda ang blood chem ko, then diretso sa ginagawang kasalanan. Ang kaya mo lang isipin ay after 1 year kasi next year magpapa-blood chem ka uli. Yun lang ang abot mo. Isipin mo yung mas malayo. Isipin mo yung mas matagal. Isipin mo yung walang hanggan. Saan mo gustong tumira pagdating ng araw? Saan mo gustong maparoon? Sinong gusto mong makasama? Yan ang isipin mo. Kapag meron ka nang gagawin, kapag gusto mong magpatuloy sa bisyo, isipin mo ang walang hanggan. One message, the true gospel. Repent of our sins, turn to God, have faith in Jesus. Lagi natin itong ginagawa, pero please, gawin natin ngayon ng totoo with genuine repentance. Ang pinag-uusapan dito, hindi yung mga kasalanan, hindi mo nga alam na kasalanan. Ang pinag-uusapan dito yung alam mong kasalanan. You're practicing it. Ugaling alam mong kasalanan. At lagi kang nagpapadala doon. Yun ang pinag-uusapan dito. Ako'y mananagot, lahat ng mga pastor, lahat ng mga leader ay mananagot sa Diyos. Alam ba ninyo ang aking ipagbibigay sulit? Ipagbibigay sulit ko kung nasabi ko ba ang totoong mensahe ng kaligtasan. I pray, naunawaan natin. We have to repent. Kailangan natin magsisi. At huwag mong isusugal yung buhay na yan. Huwag mong isusugal yung buhay na yan. Iisa yan, napakaikli pa. Huwag mong isusugal sa kaunting kaligayahan, sa kaunting pleasure. May I invite everyone to stand up, please. Gagawin uli natin yung panalangin. Pero ngayon, iba na ang kaunawaan ninyo. Ang pinag-uusapan dito ay kaligtasan. Hindi na pinag-uusapan dito ang prosperity, ang healing, ang restoration of relationship. Mga fringe benefits lang yan. Ang pinag-uusapan dito ay ang pinakatinding one day na matatanggap ng sino man. At ito ay ang kasiguruhan ng kaligtasan. Ngayon,
Sumunod ka sa panalangin, totoo sa puso. Totoo sa puso. Yuko mong iyong ulo at sabihin mo, aking Ama, maraming salamat sa iyong salita. Aking narinig, aking naunawaan, na kailangang magsisi sa lifestyle ng kasalanan, na hindi ito acceptable sa iyo. Biyayaan mo ako, Panginoon, ng kakayanan na mapagtagumpayan ito. O Panginoon Diyos, pinagsisisihan ko ang aking masasamang ugali, ang aking mga masasamang bisyo, mga mali kong kinagisnan. Pinagsisisihan ko lahat ito. Itinatakwil ko sa aking buhay. Ayaw ko na ng kasalanan. Panginoong Jesus, nanunumbalik ako sa iyo. Nanunumbalik ako sa Diyos. At nananampalataya ako sa iyo, Panginoong Jesus, na binayaran mo ang kasalanan ko, na dahil sa iyong dugo, pinatawad ako ng Diyos. Panginoong Jesus, ikaw ang aking Diyos. Ikaw ang Panginoon ko. Ikaw ang tagapagligtas ko. At biyayaan mo ako, Panginoong Jesus, na matawag mong kaibigan. Purify my heart. Let me be as gold and precious silver. Purify my heart. Let me be as gold. Pure gold. Purify my heart. Cleanse me from within and make me holy. Purify my heart. Cleanse me from my sin. Deep within, breathe Father's fire. My heart's one desire is to be holy, set
God, I dedicate to you your church. Walang isa man ang mawawalay sa iyo. Lahat ay mapapalapit pa ng higit kaysa dati. Lahat ay ligtas. Lahat ay anak mo. Lahat ay pinili mo. And I pray, O God, yung salitang na hayag ngayon ay pumasok sa puso at babago sa aming pagkatao. Salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapangyarihan ng salita ay ipasok sa puso namin. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen.